ayon sa laki ng iyong abang, bawi ng aking kasamaan. Halina't magbigay puri at pagsamba natin sa Diyos ngayon sa banal na misa. Simulan natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Napakahalaga ng katapatan ng pag-ibig ni Kristo sa Diyos na ito ang binapahayag sa atin at gayon na lamang ibig nating ding maging kahulugang buhay sa matakilang pagpapala ng Diyos sa matapat nating buhay sa Kanya at sa isa't isa man din upang ipakilala ang nilalandas ng ating buhay pananampalataya na sa diwa ng ating paghahandog buhay sa ating kapwa ay maging kahali-halina. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng Kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silayan mo ang kalooban naming pinababanal ng kusa naming pagpapakasakit para sa pagbabagong buhay. Paunlakan mong pakinggan ang aming mga kahilingan, pakundangan sa pagbubunsod mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring Nabucodonosor, Sadrach, Mesach, at Abednego, totoo bang hindi kayo sumasamba sa rebultong ipinagawa ko? Tanong ng hari. Iniuutos ko sa inyong sumamba kayo sa ipinagawa kong rebulto. Sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tingnan ko lang kung may Diyos na makapagliligtas sa inyo. Sinabi ni Sadrach, Mesach at Abednego, Mahal na hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong ipinagawa ninyo. Namula si Haring Nabucodonosor sa tindi ng galit kina Sadrach, Mesach, at Abednego. Kaya iniutos niyang painiting makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niya sa pinakamalalakas niyang tauhan na gapusin sina Sadrach, Mesach at Abednego at ihagis sa apoy. Walang ano-ano'y napalundag si Haring Nabucodonosor. Pamanhang itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, Hindi ba 3 lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit 4 ang nakikita kong nilalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yung isa ang tingin ko'y Diyos. Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Sadrach, Mesach at Abednego. Nagsugo siya ng mga anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na nanalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na naluluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang mga kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupdin. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailan may di makararanas ng kamatayan." Sinabi ng mga Hudyo, "Ngayon natitiyak namin inaalihan ka na nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta. Pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sino mang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang kala mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungalin na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham na mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak." Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, "Wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako nga." Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ay, talagang mabuting balita. Hindi naging ugnayang isipan. Di ba? Makasalunga palagi. Ganun man talaga sa panahon natin Panginoong Kristo, maraming taong mga sumasalunga imbis na umunawa. Di ba? Imbis na siya na sumang-ayon, marami pa silang pagsalunga sa mga pinapahayag ni Kristo na madalas ay may kahulugan at kahalagahan. Palagi naman yun may malalim na pahayag sa mabuting buhay ng tao sa larangan ng pananampalataya.
Ito ngayon ating mabuting balita ay ito ay pinapahayag ni Kristo sa mga Hudyo, kaya lalo silang nagalit. At sa bandang huli ating mabuting balita ay talaga pinagtatabuyan na sa ating Panginoon Kristo at dumampot na sila ng bato. Oo, na lumabas ng templo si Jesus. Bakit may maraming bato doon sa loob ng templo na yun? Talagang ibig nila na batuhin ang ating Panginoon Kristo. Si Kristo naman na nagtago at siya ay lumabas ng templo. Tinan natin kung ano ang ating magiging pagnilinilay sa ating mabuting balita. Ang ating mabuting balita ay may kinalaman sa ating Panginoon Kristo sa kanyang katapatan sa Diyos. Jesus Christ's fidelity to God. Na oo, ang mga tao ay nakakakilala sa Diyos. Ang natawag nilang hindi nila masabi ang pangalang Yahweh. Sasabihin nila si Adonai or four-letter word. Yon. Sapagkat parang nangingimi siya at sila ay medyo mababa ang kanilang pagtingin sa kanila ni pagtingin hindi sila makatitingin, ni sambitin ang pangalan ng Diyos, hindi na ito masasambit. Di ba? Pero ating Panginoon sa Kristo, nga di rin niya sinasambit. Ito yung talagang makita mo sa mga Hudyo, pero ipinakikilala niya palagyan. Who is God the Father? Sino si Yahweh? O hindi lang masabing Yahweh, kundi Adonai. Sino si Adonai? O kaya sino ang four-letter word para maging Yahweh? Yan ang ibig sabihin. Kaya ang ating Panginoon Kristo, pinakikita ito sa pagkakakilala dapat ng mga Hudyo hinggil sa kanyang pagkilala sa kanyang katapatan. Dito niya pinakikilala. Tapat ang ating Panginoon Kristo sa mabuting buhay pagpapala ng Diyos na pinagkakalupalagian. May katapatan ang Diyos, the fidelity of God, sa lahat ng mabubuting bagay ay anyo ng buhay para sa kapakanan ng tao. Maganda, may katapatan ang ating Panginoon sa dapat na diwa ng pagsamba nila sa Diyos at kung paano sasambahin ang Diyos na sa ganitong bahagi kulang na kulang sa tansya ng ating Panginoon Kristo upang sabihin ni Kristo ang inyong katapatan sa Diyos, the fidelity of God sa inyong mga gawain ay kulang na kulang at kulang pa ay dapat pa ito ay pag-ibayuhin lalong-lalo na sa mabubuting gawa para sa kapakanan ng kapwa. Kaya pinahayag ni Kristo anong paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos na dito pa man sa balat ng lupa ay nagiging makahulugan, makabuluhan para sa tao. At isa sa kanyang ipinahayag, itong ating mabuting balita, the fidelity of Jesus Christ to God the Father. Kaya maraming pinapahayag dito sa ating mabuting balita ang salitang pagkakakilala, to know God. Sapagkat to know God is to have that kind of intimate relationship with God the Father. Upang sabihin, ang Diyos ay malapit sa atin. Nariyan sa piling natin, hindi sa kaisipan ng mga Hudyo. Ang Diyos ay napakalayo, hindi kayang abutin. Tantanawin mo na lamang, abutin mo hanggang maabot ng iyong paningin ang kataas-taasan na nariyan ng Diyos para sa ating Panginoon Kristo. Narito ang Diyos sa piling natin. He is within our reach. Kaya unti-unting binabago ng ating Panginoon Kristo ang pananaw ng mga Hudyo tungkol sa Diyos in terms of the fidelity, ang katapatan ni Jesus sa Diyos. Kaya ibig ko sabihin sa simula pa itong aking pinapaliwanag, hindi naintindihan ng mga Hudyo ito sapagkat iba ang kanilang binabala kay Jesus. Ibig na napuksain si Jesus o paratangan si Jesus para mawala na sila sa kanilang landas. Kaya may maitim na balak sila, kaya kung ano yung dapat na ipahayag ni Kristo para tanggapin na kanilang pangunawa, hindi nakikita ng mga tao. Pero si Kristo, nakita ko ang kanyang katyagaan, nakita ko ang kanyang kabutihan ng kalooban na sa ganitong mga bagay, tuloy pa rin siya upang sabihin,
pagdating ng panahon, they are going to understand the meaning of everything that I have said to them. Hindi pa siguro nararapat ngayon, pagdating ng panahon, tama si Kristo. Dumating na ang panahon sa kanyang pagpapakasakit, sa kanyang kamatayan. Unti-unti nang nabubuksan ng isipan ng mga Hudyo upang sabihin sila ang mga tagapaghatid din ng mabuting balita na ipinahayag sa mga tao, sila na ay naging tagasunod ng ating Panginoong kanilang kanilang pangalan, the Judeo-Christian Community, Jewish Christian Community. Unti-unti sapagkat hanggang ngayon, narito pa rin ang ating mabuting balita na isang napalaking hamon para sa atin, fidelity to God. Sapagkat yan ang katapatan ng ni Kristo sa Diyos ay pinakikita niya sa atin, susunod na ito ay ang kapakanan ng mga tao. Diba? Mula sa Diyos, dako naman tayo sa tao, kapakanan ng tao. Kaya walang ginawa si Kristo sa kanya ng buhay kundi sa kapakanan ng tao. Pero hindi niya inaalis. At the back of the mind of our Lord Jesus Christ, the fidelity of God is there. Ang katapatan sa Diyos ay naroroon upang ito ang magtulak sa mga tao para sa paglilingkuran sa tao, para sa kapakanan ng tao. Pinakita ito ng ating Panginoong Kristo sa kanyang buong buhay. Narito pa rin ang mga ibang Hudyo na hindi naiintindihan, ayaw niya umunawa. Tuloy-tuloy pa rin ang mga Hudyo sa kanilang mga paratang kay Jesus upang sa bahagi ng kanyang buhay, kailan kaya ibubulid ang tao ito upang mawala na siya sa ating piling. Hindi nila inunawa si Kristo na may katapatan kadapat sa Diyos at ito magtutulak sa iyo para sa kapakanan ng iyong kapwa, na ikaw ay maglilingkod sa kapwa at sa higit na nangailangan ng iyong paglilingkuran. Yan. Kaya may daloy tayo din. Ito'y napakahalaga para sa ating buhay. At upang ipahayag natin, may tapat ako sa Diyos sa lahat ng kanyang pagpapala, sa kanyang makautusan. Yun ang gusto kong gawin sa buhay ko araw-araw. Pues, susunod na yon, maglingkod ka sa kapwa, sa kapakanan naman ng iyong kapwa. Lalo-lalo na ngayong panahon ng Kwaresma, ito ang ginaganyak palagi sa atin. Paano tayo maglilingkod bilang pagpapakilala natin sa ating katapatan sa Diyos, na may pinanggalingan ng mga bagay nito sa panahon ng ating Panginoong Kristo, sa inugali ng mga Hudyo, na kulang sila sa katapatan sa Diyos na walang ibinubunga kundi ang maling kaisipan para sa kapwa. Di ba? Ang panghuhusga sa kapwa, nagiging mapagbalat kayo ang kanilang buhay, na ito nakikita ng mga tao sa kanilang mga gawa at sa kanilang mga salita. Kaya kahalagahan ng buhay na may katapatan, na may kapakanan, at ikatlo, kautusan. Ito ang ating Panginoon Kristo, hindi nawawala ang kautusan ni Moises, di ba? Palagi niya itong ginagawang panuntunan, pamantayan, at upang sabihin ng ating Panginoon Kristo, ginagawa ko ito para ito isa buhay. Ginagampanan ko ito ang hindi upang salungahin ko ang batas ni Moises, kundi upang ito ay isa katuparan. Napakalaga rin hanggang sa kasalukuyan ang iniwan ng ating Panginoon Kristo sa kanyang puso't kalooban sa pagsunod sa batas. Ito'y dapat isalang-alang sapagat ito ang nagiging pamantayan, panuntunan ng mga tao sa kanyang pangaraw-araw na buhay na kailangan natin hanggang sa kasalukuyan. Iyong ba ay may pinanununtunan? Meron ka bang pinanghahawakan na dapat mo ito'y sundin, na dapat ito'y hindi ka maging na hindi ito maging paglabag, kung hindi may kautusan na dapat mong tingnang maigi at panuntunan sa iyong buhay. Dito umiikot ang ating buhay, mga kapanalig, sa buhay na pinakita ng ating Panginoon Kristo, na kulang sa mga tao na gusto niyang ibulid sa
na bulid sa kapahamakan. Nangyari na nga, heto sa ating mabuting balita. Nakikinig sila pero iba ang nilalaman ng kanilang puso't kalooban hanggang sa talagang mainis na ang mga Hudyo iyon. Sa loob pa naman ng tempo, nagdamputan sila ng mga bato. Buti nakatago ang ating Panginoong Kristo at nakaalis siya sa templo na tagang pinag-iinitan siya ng kanilang mga ulot, mga dugo upang sabihin, kailan natin ibubulid si Kristo. Ang nabubuhay sa ganitong uri ng kaisipan laban sa kapwa ay may kamatayan. Pero ang mga tao na nagbibigay halaga sa matuwid na pamumuhay sa katapatan sa Diyos, nabubuhay para sa kapakanan ng kapwa at nananalig sa kautusan, ay may buhay na walang hanggan. Amen. Halina makapanalig at manawagan tayo sa Diyos upang ating makita ang kahalagahan nitong pagpipahalaga natin sa Diyos sa ating buhay upang tayo maging tapat, upang mapaglingkuran natin ating kapwa at upang maging sandigan natin ang kanyang mga kautusan. Halina at dumulog tayo ang ating pong tutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng naghahanap sa katotohanan, naway maging bukas at malaya ang isip sa mensahe ni Jesus at ng kanyang simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga taimtim na gawain ngayong Kwaresma, naway makatulong upang palayain tayo sa pagkaalipin ng labis na pagpapahalaga sa sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pagkaabala sa materialismo na umiiral sa ating panahon, naway hindi makahadlang sa ating paghahanap sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga dukha, mga bilanggo, mga walang kaalaman, at lahat ng nagdurusa, naway makatagpo ng paglaya mula sa mga pasanin nila sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay ng tapat sa Kanya, naway kalagan ng Panginoon at bayaan silang maging malaya sa kaharian ng Kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. At itong ating mga kahilingan din natin itataas sa Diyos. Nakikinig siya sa bawat pintig ng ating pusong nananagoy ng patuloy nating katapatan sa Diyos. Sa patuloy nating pagpapahayag para sa kapakanan ng ating kapwa at sa patuloy nating pagbibigay halaga sa kautosang nagbibigay buhay. Pagpapalang handog naway pagkalob sa atin ng Diyos upang maging matuwid sa lahat ng bagay, upang ilanda sa matuwid na pamumuhay. Kaya ang lahat na ito iniling namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig.
Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang Ama banal. naming lumikha, maitalaga nawa namin sa iyo ang gagawin naming paghahain ng iyong ibinigay upang aming maiaalay din sa layuning aming sambahin ng ngalan mo, upang ang kagalingan namin ay makamtan mula sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin mo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. rin, itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasalungan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami Tinubuhos mong tunay, Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, gayon at magpapalala.
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi may simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francis, na aming Santo Papa, si Onesto, na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ipinupuri at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Katapatan sa Diyos ang ating unang panukala upang tayo'y may pagdulog sa kapakanan ng ating kapwa sa pagsunod natin sa kautusan ng Diyos. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami. Sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan, dileyo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinuso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis
na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong dakilang pag-ibig ng Ama, siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin kami iyong binigyan na kagalingang dulot ng aming pinagsaluhan. Ito naway umampat sa masasama naming hilig upang lalong tumibay ang kaloob mo sa aming pagkatig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa kabanalang sakramento sa ating pong mga pagtatanod, kalapigit na kalakip ang ating pong panalangin. At sa huli, ito po ang magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas sa ating pong banal na gawain ngayong pinagsaluhan ang banal na misa.
Angeli Patris Ostium, Bella Premum Hostilia, Narobur per auxilium, Unitrino Domino, sit sempiter na gloria, qui vitam sine termino, nobis donet in patria. Amen. Mga kapanalig, bila isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabarbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at na nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga sa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magbadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan na dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan.
Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabanalan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Gawara nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cerui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti abur troque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem Dei cielo, prestatisti eis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tue fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.